Okay, maayong buntag sa makausap ha? Nagmalipay ng tanan diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Maginaang importante ang kalipay gud sa pag-alagad may igsoon. Hallelujah. Amen. So, kini atong ibasa may igsoon ng teksto. Kini sa Colossians chapter 2 verse 6 paingon sa 15. Ang akong gihatagan og pagtagad ni igsoon sa atong Visayan version sa translation ay ingon din na sa verse 5 verse 6 ni igsoon. Kay gidawat naman ninyo ang Ginoo o gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus at kinabuhi kamo nga nahiusa niya nga nagagamot o nagabarog o nagalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo o pasalamaton kanunay. Sa Apollo Nixon diha sa verse 6 diha kasagara ang mga puntos nga akong i-share kaninyo maigsoon ni ini kaklas kabuntagon. So giluhan ako ni og pagtubo diha sa pag-alagad sa Ginoo. So, kung atong tan-awon ni igsoon ni ining bersikulo nga atong ibasa, dagay mga pulong nga nagaingon din ha, di ba sa monitor ng kita ninyo. Kanang word number 1 sa English version, walk ye in Him. Nasa Binisaya pa, pag kinabuhi kamo na hiniusa diha kaniya. Dayon proceed na to dinhi sa verse 7 ni igsoon. Rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught according therein with thanksgiving. So na ay word din ha nga rooted and built up in Him. So munay atong tun-an karon may igsoon. Og napaisa din ha nga nasa 6 may igsoon. Number 1 there is walk in Him, ikaduha rooted and built up in Him. Dayon ay katulo ana may igsoon. Muna na siya tulo na din nakabo. Anang word nga build up o kanang word nga rooted. Build up in Him o rooted in Him. So diha sa atong pagtubo diha sa Ginoo igsoon, diha sa atong pag-alagad, kinahanglan nga kining tulo ka mga butang nga gisigutan dinhi sa di atong gibasa. Kinahanglan nga ato ginang hatagag pagtagad diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. So diha sa pagtubo sa atong pag-alagad sa Ginoo igsoon, ang first question is how to go in our service to the Lord. Sa una to sa pagtubo. Sama sa tanong mga igsoon, kita kabalo man kita mga farmers kasagara man gid nato mga mag-uuma. Lagi sigot gani tag uma may igsoon. Naagin ng pag-atiman kay mag-uma ka nya dili nimo pasagdanan nimo nga sagbuton siya pasagdan nimo dili nimo bubuan. Mamatay na siya imong gitanom o dili gina siya mamunga. Sa inana gihapon ang atong pag-alagad sa Ginoo. Sa dihang mga lagad sa Ginoo may igsoon sa dihang nagtubo ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dunay mga butang nga angay nato i-consider aron mahimong healthy ang atong pag-alagad sa Dios. Ay motutar sa dili may igsoon lahi ang spiritual growth o spiritual standing sa matag Kristohanon. Doon ay mag-Kristohanon nga himsog kaayo ang pag-alagad sa Ginoo. Doon na siya mag-Kristohanon nga niwang kaayo sa pag-alagad sa Ginoo. O kining tanan may igsoon na influensya na tungod sa atong lifestyle
o unsa nga klase nga pag-alagad sa Ginoo ang nag-angko nato dinhi sa tagsa-tagsa nato kinabuhi. So dinhi maigsoon akong hatagan og pagtagad dinha, as ye have therefore received Christ the Lord, walk ye in Him. Diha sa atong pagtubo maigsoon, ang first idea nga atong i-consider maigsoon, ining walking in the Lord. Walk ye in Him. Paglakaw kamo uban sa Ginoo. So, kung maghisgotag uban mga igsoon, anong isag ka na man tingaling mag-uban mo at magmambahaw at tumog Cagayan de Oro City, kung naamoy idea ka nang magkuyog mo, imog yung message nga naagid na siya sa imong tubangan, meaning you have the ability to communicate. Kay dili mo pwede magkuyog nga wa mo pud mag-istorya. Tingali pwede man tingali magkuyog nga di mag-istorya, pero kung magkauban gani mo, normally mag-istorya gid mo. Meaning diha sa atong pakiguban sa Ginoo, kinahanglan pud do na tay constant communication sa Ginoo. Aron madunggan nato ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amin ba maigsoon? It implies sa man ang communication, prayer and meditation of the Word of God. Kaya dili man nato ma-communicate ang Ginoo without prayer, without meditating the Word of God. Mauna, nga nag-ingon din ha si Paul, kinahanglan maglakaw kamuhuban si Ginoo. So din sa atong teksto igsoon diha sa Genesis Genesis chapter 1 man siya. Tuwa sa isa ka notes ang akong unsa ni ang akong ang verse. Nag-ingon din ha. Nag-ingon dito nga si Enoch nakig uban sa Ginoo. Enoch walked with God. And because of it, he was translated, or God took him to heaven. Tadiha nga si Enoch nakig-uban sa Ginoo. Gikuha siya sa Ginoo ug gidala dito sa langit. So kung imo analyze yung igsoon, unsa may nakatukmod sa Ginoo, o unsa may naas sa kinabuhi ni Enoch, ngano gagikuha man siya sa Ginoo nga wa mo agi kamatayon. Siya gi-rapture sa Ginoo. Sa wala pa gani moabot ang rapture, may igsoon, pero na nay taong gisampulan sa Ginoo, mag-rapture sa Dios. O muna si Enoch. O ngano gi-rapture siya sa Ginoo, ngano gikuha siya sa Ginoo, tungod kay siya nagkinabuhi uban sa Ginoo. So what does imply kung ingon ta nga nagkinabuhi uban og kuyog sa Ginoo? Kung imong analyson, ana, yan ang teksto mo igsoon. Ang akong ikasulti mo, tuwod, gikuha sa Ginoo tuwod kay mga lagad siya nga matinag-anon sa Ginoo. Faithfulness is one of the factors why God took him sa heaven. Kung gusto ba tagkuhaon sa Ginoo igsoon, nga di mamatay, makuha ka na panahon sa rapture. Basta yung panahon sa rapture, mabilin ka. No, daghan kayo ng mga video na nga ang mga address ng ganit pastor, mabilin sa rapture. Muna, bigsoon, naluoyin tayo tayo. Kung hitabo na, nga ako nga nagbuwali o kalawasan, wadi pa maluwas. Di pa masugot ang bigsoon. Amen. So, the idea is faithfulness. So, makaingon ka tingalan ng son, what does it mean? Kung mag-ingon ka nga faithful, kanang imong bana o imong asawa, kung ingon ka sa iya nga faithful kayo akong asawa sa ako, akong bana. Kung sa may imong, makaingon ka nga faithful siya.
Kasagaran mga kami nyo, ano na, wala mo siya mga taglaing asawa. Wagin siya manguyab, bisag na ako sa bisag na idaghang gwapa. Nga naglibot-libot sa iyang kinabuhi. Wagin na siya maibog sa lain, ako ragyo yung ikaibgan hangtod karon. Meaning, gamitan faithfulness, ang imong kanabang, ang imong pagbati, ang imong pabor, ang imong panahon, diha lagid sa iya, ha? Diba? Inana ba po ang atong gihimo sa Ginoo? Ang atong panahon, ang atong gugma, ang atong mga extra time, diha lagid sa Ginoo. Wala lang Ginoo na ingon, ako ang Ginoo nga sinusan. Kaya gusto sa Ginoo nga ang atong faithfulness, ang atong panahon, ang atong gugma, diha lang yun sa Ginoo. Wala ang kinabuhi in word nga walk ye in Him. Hallelujah. Ano ba may igsoon? In Revelation chapter 2 verse 10. Tanaw na to sa Revelation chapter 2 verse 10. Revelation chapter 2 verse 10. Ano ba ni siya? Fear none of these things, Bisayan vision, ayaw kadloki ang bisan unsa nga imong antuson. Bilangguon sa yawa, ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo o mulungkad sa napulo kadlaw ang inyong kasakitan pag matinud-anon hangtod sa kamatayon o ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Sa gingon sa Ginoo, pag matinud-anon, be ye faithful until the end, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kaya ihatag sa Ginoo ang ginatawag kog korona sa kinabuhi. Hallelujah. Wala may igsuon nga nangita ang Ginoo mga faithful Christian. Tuloy-tuloy kapi sa pag-identify sa atong faithfulness. Tuloy kapi, dili nang pagpasinaw, paminaw pauli ilang gihapon pero dili ipasinaw. Dili tuloy ka mga butang nga tuloy kapi. Number 1 is prayer. Para mahimutang faithful at abangan sa Ginoo. At least, we have a consistent time in prayer. Consistent, ana bang makanunayon, dili putol-putol. Kaya dili ito matawag og faithful, kung putol-putol ang atong pag-ampo. Ang maampo lang taog, naas panginahanglan. Putol-putol. Dapat sa atong pag-ampo, schedule gina kada adlaw. Alas 9 o alas 10 unsa mga orasa ang inyo gipili. Hinahanglan mo gahin gid mo anong orasa aron mag-ampo sa Ginoo. Sa Ginoo Hesus migson ang iyang tig-ampo sa oras kadlaw. Ito sa Gethsemane migson early in the morning. Ang iya ganing mga apostoles nakatulog tungod kay kadlaw na sila. Nag-ampo dito. Nganong maging ito kadlaw migson, tungod kay pipila ka oras gikan dito, doon ay mga sundalo nga ning abot og gigapos na si Jesus. Nagdalag mga sulo. Hinumdum ito, itong gikuan na siya, gikan siya nagampo. Mga sundalo nagabot dahil, nagdalag mga puspos, nagdalag bunal, nagdala og lampara. Kaya dakpo na siya. So mga namin, sa ikaduha is praise. Pagdaig. In everything give thanks. This is the will of God. Meaning, igsoon na kung ang doon ay mga crisis atong Christian life, at least we know how to praise the Lord. Bisan og medyo takilid ang bulsa. Hallelujah! Praise the Lord ng gihapon. Aming dalig so, in everything give thanks, for this is the will of God. Matod ba Thessalonians big so.
Kabalutan mo dahil sa Ginoo. Kabalutan magpasalamat sa Ginoo bisan unsa ang mga mahitabo sa atong kinabuhi. Kana bitong magampo o labi nag way sudan mo ko magmahi sa Ginoo nga. Para magampo mo ka Lord, salamat ning sudan pero mura. Sa asul sa kasing-kasing, anong inani mo po sige, ipasod na ko sa Ginoo. Magbulad na ako ginamos. Di ba na panahon sa inyong kinabuhi, may gisoon nga marag, kanang dili kayo mo agresibo magampo, tungod kayo yung giampuan, ginamos o bulad. Kaya gusto ka mo, palit o panit, pero di pa din makaya sa imong bulsa. Gusto ko mo palit o kaning baka, kaning baboy, pero di pa din makaya sa bulsa. May igsuwa nga din mo, niabot di gina sa akong kinabuhi. Nung walang natigtigi ko din sa mga pag-ampong. Pero ang tumoy gihapon ako rin gihapon ng hilang. Pinakaingon ko, magpasalamat ko hindi kong maayo mga butang, hindi kong pasalamat ko hindi maayo. Si Job, ingon siya, makapasalamat pa lang dahil ka sa maayong butang, dili maayong butang. Unang nakita may son, pasalamatan itong Ginoo sa mga dili maayong butang. Sa mga dili maayong butang. Alam ito, ma-discourage ka sa inyong kinabuhi kay murag wala mo pabor, hindi mo ang circumstances sa inyong kinabuhi. Nakaligis mo kong bata, may gisuon dito sa Jose. Ang kulog, nakaligis mo kung nag-ampo mo ko kaganiha. Lamit mo kaya akong mga pag-ampo. Anong excuse na ako kung kagulingin mo, sabi sayot na ako, sabi problema na ako. Hinumdum po ko, naingon niya yung pulo sa Ginoo, and everything you've done for this is the will of God. Bisag nakaligis kag bata, kasalamati kay wala ka maunsa. Ang bata po, wala po maunsa. Ako lang ipa-check up sa mga bahaw, kay nakabunal ang ulo sa kalsada. Pero wala maunsa. Kami iskay, wala may crash. Makabang kami. Because in everything give thanks for this is the will of God. Ang protection sa Ginoo. Ikatulong is presence or presence. Isa is praise. Ikatulong is presence. Isa mo dili present nga kanang kuan ang kagasa. Ani presensya. Ang ipangita sa Ginoo maigsoon ang atong presensya. Hinumdum lang ko na linggo ni Pastor Daa sa Naliwan nga ang ipasimbang yarang tithes padala sa bata. Sila tithes tag 1,000 ko ang tithes tagko mag-income. Pero ang tithes nagsimba ang tag-iya ko sa balay. Naigsoon, ang Biblia nagaingon, nga awa, gikinahanglan sa Ginoo ang kwarta, ang atong presensya mo gikinahanglan sa Ginoo. Presentation lang na ang kwarta sa kanggugma sa Ginoo. Pero wa magkinahanglan ang Ginoo kwarta ni igsoon kaysa pian ang Dios. Amen. Managing sa Romans chapter 12, that you give your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ang atong lawas maigsoon, ang atong presensya gipanita o gikinahanglan sa Ginoo. Kumusta man maigsoon ang atong presensya. Naaba din karon basig ang ato lang lawas na ato atong espiritu to adi sila ang bakit. Naglagpagaw din ay. So matod pa nila wala pa makuan. Kung saan ka nang pareha ng nag-ihikog dito. Nagkundinar. Nagkundinar, naglakaw-lakaw sa kalibutan. Hallelujah. Hallelujah, my son. Our presence is needed by God. Diya sa atong prayer meeting, diya sa atong Sunday service, kinahanglan ang ginawa na, my son.
pangitaon kas Ginoo. Asa ka bara, brother? Lord, nagkuha pa ko diri, Lord. Ning kamot pa kong himo niya akong project. Sila sa lang dito, Lord, ang magampo. Di man sayang magampo, migsukon. Sa Bible School, ingon ang among kuan kaning faculty, ang itong nagdala sa amo ang pastor. Pinahanglan, manghakot ta og bala sa baybay kay magsiminto ta. Ang uban, wa mo tingog. Pataas sa kamot sa gusto mahakot. Gamay ra. Sa 20 kabuk, 5 ra nagpataas. Ingon ang pastor. Okay, kaya di man mo magpataas. Ang 15, wala ang batas, mag-ampo ang tunhuman maghakot. Way hunong ampo pataas na lang. Maghakot na lang ni pastor. Hindi sa inyo pag-ampo, may igsoon. Pero kung na, ang presensya sa Ginoo, sayan na ang pag-ampo. Nalingon ang pulo sa Ginoo, nga ang Espiritu sa Ginoo, buhatag, kadato, o kadasi. Diha sa mga pag-ampo, mga pulong, mga pag-agulo, na dili manitok sa tao. Muna migsoon, ang Ginoo ni kinahanglan sa atong presensya. Atod ba sa Hebrews chapter 10 verse 25, dili nato undangon ang batasan sa pagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay noon kita, labi na kay nasayod kita o kamo, nga hihapit na muabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kini di ay atong presensya migsoon, kinahanglan na. Kaya matod pa sa Bible, hapit na mubalik ang Ginoo. Magdinasigay ta. Ang atong panagtigom, ang usa sa purpose, anak, aron madasig ka sa matag usa. Hallelujah. Ikaduha ka word nga atong sigutan ni igsoon diha sa atong teksto. Sa Colossians chapter 2. Verse 6. Na word din ha at makita, rooted and built up in Him. Ang ikaw, duha ka portion nga atong i-consider migsoon diha sa pag tubo sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga mugamot. So, maigsoon, ang usa ka tanom, kung mudako siya, pero dili mugamot ang iyong dalid, ngadto sa ilawom. Pag abot ana sa hangin, labi nagbagyo, matumba na siya, mapukan. Inana migsoon ang idea sa kanang word nga rooted. Dili mga Kristohanon nga dagko na unta kayo sila lawas. Pag-asa na kayo mga sanga. Pero pag abot sa bagyo, mga tumba. Ano, tungod kay wala tayo sila nakagamot sa pag-alagad sa Ginoo. Mangutana ko mga igsoon, nakabagamot na batas sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ano na mga butang atong i-consider, speaking about rooted, uning gamot, itiglom ang atong mga gamot, ngantos kinauyukan sa yuta. Aron nga, kung maabot ang bagyo, dili o dili kita mapukan. So, number 1, ayaw mo gamutan. Number 1 reason how to be rooted in the Lord, we have to have a regular time to read the Word of God. Aron ta mo gamot na igsoon, kinahanglan natay regular time. Hinumduman nato ang description nga regular. Pwede nga natay panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pero wala tay regular time. Atay regular. Unsa may binisaya ang regular igsoon. Pangunay. Panunay, regular. Regular na ba ka sa imong trabaho?
Meaning, stable na baka, kanunay na baka, dili na baka pwede nga matangtang din ha. So, ang word nga regular naghatag nitong idea nga ang pagbasa sa pulong sa Ginoo must be intentional. Imo gyud gitinguha, imo gi-desire, imo gipalandoy ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Wala ningon si David. Sa giingon ni David nigsuon, "Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path." Mao siya ang pulong sa Ginoo may suga sa iyang kinabuhi. Sa may na-burn outan gabi din sa ato. Sa balay, nagkarap-karap nito kaway suga. Naingon na nga, Jer Camilco. Maluoy kain taon sa among wa mismo. Diba? Kaya dili sa'yo nung may suga ng igsoon. Amen. Ang pulong sa Ginoo naghulagway sa usa ka lampara. Naghatag nato og idea nga kung walay pulong sa Ginoo, ngit-ngit pa sa lakitran atong kinabuhi. Dili sa yon migson kung wala tay pulong sa Ginoo karon nagkarap-karap ang gihapon tawo dahil palugasat pa din. Wala naging Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya ang pulong, siya ang kahayag. Muna gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo nga basahon nato intentionally igsuon. Matod pa diha sa Psalms 1, 2 ug 3. Unsay pagbati ni David sa pulong sa Ginoo diha sa Psalms chapter 1 diha sa verse 2 sa Psalms chapter 1. Mao iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Sa ato pa maigsuon, matod pa ni David ang iyang kalipay mao ang pagtuman sa balaod sa Dios ug iya ning gitun-an adlaw ug gabi. Kita maigsuon kumusta? Adlaw o gabi iba ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah! Muna maigsuon nga dili nato ibaliwala ang pulong sa Ginoo maigsuon. Si David ingon siya iyang kalipay na aragyod sa pagtuman. Sa English version, his delight is in the law of the Lord. His delight dili sa Bisayan migsuon pagtuman, pero dili sa English kalipay. Ang iyang kalipay mao ang naa sa pulong sa Ginoo. Ano may dapat di ay sa atong kalipay. Naa kanunay sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Day and night. Manay angay nato migsuon. Dapat buhaton. We have to meditate the word of God day and night. Ikaduha, rooted in the Lord. Atong ibase ang atong teksto dinhi sa mao nga bersikulo migson. Diya sa verse 1, kung atras ta, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o mosunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. So gusto ta morot mo tiglom diha sa Ginoo number 1. Kinahanglan nga adun ang atong pulong sa Ginoo. Number 2, kinahanglan magkinabuhi ta sa usa ka dapit nga anak bang usa ka dapit ba nga balaan? Usa ka dapit amin ba nga magkinabuhi ta nga makabaluta magkinabuhi nga balaan sa dapit nga dili balaan. Usbo nako magkinabuhi ta nga balaan sa dapit nga dili balaan. Atong tan-awon otro, atong tunan otro. Blessed is the man
Ulahan ang dili mamati sa tambag sa madautan o mosunod sa gibuhat sa mga makasala o makig-abin kanila nga wala mo ila o mga lagad sa Dios. Let's speak about environment. Kanang naa sa imong mga palibot. Number one environment nga ato i-consider. Family. Muna atong environment migsoon. Kanunay gina kay wa may tawo nga wa magpuyog balay. Magpuyog gali ka sa usa ka balay migsoon. Ang imong environment ana ang imong mga anak, imong bana, nga kay mga apo mo na napod kay apo na mo environment na nimo mo na imong basic environment. So ang question, what is your attitude diha sa maong environment diyan ka nagpuyo? So, family must have respect, love, and devotion to the Lord. Kinahanglan ang pamilya doon na siya ay respeto. Kinahanglan doon na siya ay gugma sa usag-usa. O kinahanglan doon na siya ay paghigugma labaw sa ngatanan sa Ginoo. Muna ang imong first environment. Dili pwede nga ng pamilya nimo magsigig mog away, magsigig mog lalis, magsigig mog basol-basol sa matag usa. Dili na pwede. Kinahanglan nga magsinabtanay kanunay. Lisod ba yan na? Amin ba? Ano lisod? Kaya makakita ko sa mga post, mga bana, mag-away. Ayaw nag-uli dire. Kaya muli gani ka. Abuon tagig ang sundan. Itong post sa social media, ang nag-away, ang managtiayon. Dili inana may igsoon. Dili gusto ang Ginoo sa pamilya nga ingon anak. Amen. Number 2 is, what is our second environment is friend. Higala. Kung nagisgot ko higala may igsoon, manundong ko katong kanta ni Dancing. Karang kanta bitaw niya nga friends. Kani ingon diha sa iyang lyrics. Sometimes the world is on your side. Sometimes it was unfair. Sometimes it held a helping hand. Sometimes it didn't care. But when we were together, my dream comes true. If there is only one friend left, I want it to be you. Matod pa niya sa iyang lyrics, ang kalibutan ko no usahay, dili dapig nimo. Ang kalibutan usahay unfair. Pero sa diyang mag-uban ta, ang akong mga damgos kinabuhi mong tinuod. O gusto na ko, kung adungan manggali, usa ka butang nga mahibilin, gusto na ko nga ikaw na lang ka na. Ngayon po si Joseph, si Smith, si Michael Smith, nga composer sa Friends, ng kanta nga Christian, yun siya. When friends are friends together, if the Lord is the Lord of them. Yun siya nga, ang usa kuno ka managigala, magkahiusa kung ang ilang Ginoo nilang duha. Mao ang Ginoo nga atong galagaran. So, duha sa friendship ni igsoon. Kinahanglan nga ang Ginoo sa atong higala, mao sad ang atong Ginoo. Dili pwede nga higala ta sa tao nga ang ilang Ginoo dili mao ang atong Ginoo. Hallelujah. So, unsa man ang friendship ni igsoon? Why friendship is important in our lives? Nganong important ni igsoon? Kinsa man, mangutan ako ninyo na yun, kinsa may pinakasuod nimo nga higala sa imong kinabuhi karon. Kanos ani mo maila nga kanang tawhana suod na gid kayo nimo higala. Number 1. Mano yung tinulahan kana suod na nimo si higala kun dili na ka maulaw mangayok sa iya.
Suod nimo sa higala kung dili ka maulaw, muutang niya o mobaylo niya. Suod nimo sa higala kung musulod ka sa iyang balay, pwede na ka makadit sa open sa iyang refrigerator. Mga alas Jesus, may igsoon na ingon, dili ko kamo tawgon nga sulugon. Kaya sulugon, wala masayad sa gibon sa agalon. So, tawgon ko na kamo nga higala. Gusto sa Ginoo nga ang Ginoo mo na atong higala karon may igsoon. May igsoon, speaking about friendship. Ang Biblia na din, there is a friend that stick closer than a brother. Then his Proverbs. So atong tanaw din his Psalms 18:24. Wala ko ni siya na review. There is a friend who stick closer than a brother. Wala ko ni higala nga mas close pa sa imong inuod yun nga igsuon. Ang kanang imong higala nga igsuon nga close nimo pwede na nga makapangayo ka niya sa gusto nimo pangayoon, makahulam ka niya, gusto ka mahulam og kwarta, pero sa imong gisuon dili gid ka makapanghulam. Pero sa imong higala may igsuon. Barang sayo na pag-ingon nimo nga pwede pa ko makahulam diha. Anong suod na bitaw kayo nimong higala may igsuon? Sa imong kinabuhi. Anong dili na gyud ka maulaw. Inana na migsoon og ang Ginoo gusto nga inana ko na atong pagtan-aw sa Ginoo. Dili lang nato siya Ginoo, kundi usapod siya kasuod nato nga higala. So last na lang nga puntos may igsoon. Kaya wa nang tay oras. Kaning last na portion is build up in the Lord. Makita nato sa atong teksto may igsoon. Balik ta sa atong teksto diha sa Colossians. Rooted and built up in Him. Rooted and built up in Him. Ang word nga build up may igsoon sa dictionary, ang meaning ani, to develop gradually by increments. To promote the health, strength, esteem, or reputation. So, kanang word nga build up may igsoon, na-develop gradually. Hinay-hinay nga develop. So, ang atong gustuhan ng kinabuhi may igsoon, kami yung gi-develop na to, nag-anam tag-uswag, wala na nag-us-os. Dili mahimo madasig kayo sa una, karon nagkaluya. Dili na ma-build up yung anak magsuon. Pareha ng mga bodybuilder magsuon, sa una, sagsugod sila og bodybuilding, ang ilang madala, 20 kilos, hangtod nag-abot og 25 kilos, hangtod nag-abot og 30 kilos, hangtod nag-abot og 100 kilos, ilan na malsa. Tungod kay na-develop, na-build up ang ilang lawas. Kita nga Markristohanon, sa una, kung wa tayo sudan mo hilak ta, karon kung wa sudan, magpasalamat sa Ginoo. Amen ba? Sa una, kung ang bana masuko po ta. Karon kung masuko ang bana, kita mo katawa na. Noon na ang word nga build up. Sa una, kung sulod ang bulso, magbagot-bot. Apilon ang bana og ingon, wa ko kitrabaho. Pero karon ugay kwarta, pasalamatan ang Ginoo. Wala na ipasulod. Amen ba? Mo na nag-build up sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsuon. Kaya gusto sa Ginoo nga ang atong kinabuhi dili na mahisama sa una. If any man be in Christ, he is a new creation.
bago na siya nga binuhat. Sa una, stricto sa una, nasa ba? Limbinaros, sa una mangawan, limbag, karon magpasumbag na. Yapay pikas o sumbaga. Di lang mo numbag, maulaw. Maulaw sa ganumbag mo, ay mo maka. Di ba? Muna yung sa pulong si Ginoo. Higugmaa ang imong kaaway. Ay nagtubig katong giuhaw. Why? Because we are building up sa atong Kristohanon itinabuhi. Hallelujah. So ang pag-build up na igsoon sa atong Kristohanon kinabuhi. Number 1, anak. Kinahanglan nga naapay kahadlok sa Ginoo. Fear of the Lord. Yeah, sa Psalms chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kahadlok sa Ginoo. Kung sa kahadlok, kung sa may indication kung na kay kahadlok sa Ginoo, si Job nasa fear of the Lord. Ingon ang Biblia, adunay tao sa lanubos, a man who feared God. O sa katao nga adunay kahadlok sa Dios, o nagasalikway sa pagbuhat o gawhan. So ang fear of the Lord is always associated with fear to do evil. Dunay kahadlok sa pagbuhat o dili maayo. So kung magisgot og fear of the Lord, last na lang yung versikulo may igsoon, tungod kayo na tayo oras. Last verse. Colossians chapter 2. Verse 15. Last na ni. Kaya last na po nga verse. Okay. O pinaagi siyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhan ng Pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. So, ang ika-last nga punto sa igsoon, kung mahimutang rooted si Ginoo, ang atong i-consider, mao ni, we must live a victorious life. Matod pa din ha, dipildo na ni Jesus dito sa cross ang Pangulo o otoridad o gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. So sa dihang napildo na ang mga principalities ni igsoon, mga gahom sa kangit-ngit, ang buot ipasabot ana nga Kristohanon anang panahon na nagmadaog na. Muna nga kita mi igsoon, dili kapildiro kung dili nagmadaog na diha sa itong pag-alagad sa Ginoo. So nahinaot ko migsoon na kining mga butang atong isgutan karon. Naghatag nato og katin-awan unang sao nato nga magkinabuhi kita nga magtubo sa pag-alagad sa Ginoo. Akong anyo ang tanan sa pagtindog migsoon. Let's pray. Hallelujah, balaan o gamhanan